ko ay kaalaman na tiyak niyong pagkakakitaan. Rinig niyo ba yon mga kanegosyo? Tunog pa lang, nakabubusog na. Ang pambatong ice cream ng ubo sa tondo, sumasagit-sid daw sa sarap at kita. Subo nyo agad ang Mami Susan, hindi kayo mapapasok. Try nyo po. Ay, hindi po. Sarap nga. Medyo pricey po kasi pagka binili nyo sa mga high-end na restaurant. Eh, dito po sa Tondo, create ko siya dito para kahit papano, yung mga common people, matikman po. Rice is life sa mga Pinoy. Limitado man daw ang ulam na nakahain. Basta puno ang sinaing, solve na ang kain. Kaya sa negosyong bigasan, di malayong maging bigatin. Hindi ko na-imagine na magbibigas ako eh. Iniisip ko nga pag bigasan, parang ang baduy, ang corny, magbubuhat akong bigas. Pero hindi ko alam, dito pala ako dadalhin sa bigasan business. Actually, napakadaling simulan ng bigasan business. Hindi mo kailangan ng malaking kapital kung magsisimula ka ng bigasan business. Ang kabibig ito ay gamit sa paggawa ng tradisyonal na bintana at mga kasangkapan, ang mismong laman naman ng kapis. Pwede palang papakin. Sarap! Sa 1 kilo, nakakagawa na ako ng mga 6 packets ng ganito. Na naibebenta ko naman ng around 260 to 270 per packet of 100 grams. Rinig niyo ba yon mga kanegosyo? Tunog pa lang, nakabubusog na. Anong hula nyo? Pang-ulam ba ite o pang-merienda? Nahulaan niyo ba ang pambatong ice cream ng ubo sa tondo? Sumasagit-sid daw sa sarap at kita. Kakaibang gimmick sa ice cream na sinimula ng 42 years old na si Leonard noong 2023. Consist po ito ng salted caramel bar, may ice cream on top, may kasama pong peanut brittles na naka-sprinkle sa ibabaw. Tapos binubusan po siya natin ng blondie sauce na yung sarili ko pong recipe. This is not your ordinary ice cream daw. Ano yan something hot and cold po siya. Pagka kinain nyo, nag-indulge po sa ibibig yung different flavors and taste nung component ng dessert. Sa harap mismo ng customer, ibubuhos ang special sauce sa sizzling ice cream para mas kumpleto ang sizzling experience. Nag-originate po yan sa Western country. Medyo pricey po kasi pagka binili nyo sa mga high-end na restaurant. Eh dito po sa Tondo, create ko siya dito para kahit papano yung mga common people matikman po. Ang sizzling ice cream ni Leonard, nabuurang mula sa simpleng pangarap. Panahon po natin ng early 90s. Yung mga masasarap na pagkain, nakikita nyo lang sa commercial. Isang gusto kong mangyari, mapatikim po sa pamilya ko, sa mga kapitbahay ko na sa murang halaga, makakatikim sila noon na medyo edgy na lasa ng pagkain. Dahil nakahiligan ni Leonard ang pagluluto, kumuha siya ng culinary course at naging chef de cuisine sa Kuwait. Nagkaroon din ng pagkakataon si Leonard na mag-training sa Amerika. Importante po yung proper education at saka training sa pagluluto. Kasi ito po yung magiging edge nyo Dito madidevelop yung klase ng pagkain na pwede nyong ihain sa mga tao. Pagka wala kang proper training, hindi mo makikita o hindi mo mamamanage yung financial stability nung mismo tindahan. Hands-on din sa negosyo ang Mrs. Leonard na si Marites. Welcome to Ubo. Dito nga po matatagpuan ang mga food stalls kung saan matitikman ang mga masarap na pagkain at kakaiba katulad ng sizzling ice cream. Sounds unique ha? Matikman nga yan. Welcome to Ubo. Dito nga po matatagpuan ang mga food stalls kung saan matitikman ang mga masarap na pagkain at kakaiba katulad ng sizzling ice cream. Sounds unique ha? Matikman nga yan. Ayan, hi Leonard! Wow, nako, balita ko merong kakaibang ice cream dito. Sizzling ha? Yes po, tayo lang meron dito sa Ubo niyan. Curious ako paano naging sizzling itong ice cream. Pakita mo na sa akin kung paano ginagawa to at nang matikman na rin. Sure po. Ayan, sizzling plate muna. Yes po.
Painit muna. Maarinit lang po natin yung sizzling plate ng around 2 to 3 minutes. Ano yun? Oil po, para hindi siya ganong mag-stick up yung salted caramel bar. Ito na po, Ma'am Susan. Be careful po, hot plate. Habang mainit ang sizzling plate, ilalagay na ang salted caramel bar. I-arrange lang po natin ng konti. Sa gitna. Bakit caramel bar muna? Para po hindi ganon matunaw kagad yung ice cream. Kasi mainit nga Yes eh. po. Sunod ang main ingredient na ice cream, saka bubudburan ng dinurog na peanut brittle. Yan, Mami Susan. Sige po, post niyo po. Wow! Ayan, Yan. dami. Tapos, Then, yung sauce po. ito sa gitna rin. Yes po. Ay, nagsisisling na nga siya. Yes po. Wow. Yan po, yan. Something hot Kaya and cold naman po pala, siya. sizzling ice cream. Ma'am Susan, yung sauce na binubuhos natin, sarili kong recipe yan. Sariling gawa Oh, ko yes yan. po. Oo. Sarili kong timpla. Ngayon po, mas maganda kasi siyang kainin on the spot. Kaya pwede nyo na pong tikman pag-scoop po nung Ice pagkain cream. from top to bottom. Subo nyo kagad. Ang Mami Susan, hindi kayo mapapasok. Okay. Talaga? Yes po, Baka try nyo po. Ay, hindi po. Ano, sarap nga. Di ba? Lasang-lasa yung yung peanut, yung salted caramel, of course yung ice cream. May konting init. Nagpo-complement po yung lasa ng ice cream. Mainit po siya na malamig. Tsaka sakto lang po yung tamis. Masarap po siya. Good na good po. Tama lang yung combination ng hot tsaka cold niya. Simpleng ice cream lang siya pero mas pinalevel up pa siya and then sobrang sarap niya. Tsaka very Instagrammable yung idea niya, yung preparation niya. Carry ng matikman ng kakaibang sizzling ice cream with blondie sauce ni Leonard for only 119 pesos. Nakakabenta raw sina Leonard ng hanggang 50 orders kada araw. Kung natatakam sa sizzling ice cream, agahan daw ang punta sa ugbo dahil lagi raw itong sold out. Bukod sa paandar na panghimagas, nag-o-offer din si Leonard ng steak and flame grilled barbecue combos, flame grilled barbecue platter, at seafood platter. Ipinusta ni Leonard sa negosyo ang 90,000 pesos na kinita niya abroad. Kasabay ng usok ng kanyang sislingan, pataas na rin ang kita niya hanggang 100,000 pesos kada buwan. Pero bago makamit ang extreme na kita, maraming hirap din daw silang tiniis. Yung location kasi namin, bandang dulo. Kaya ang pinaka nagiging struggle kami na kung paano kami magiging first choice ng isang customer. Kasi kadalasan nagiging last option kami. Makikita ng customer yung menu natin in terms po sa paglapit sa kanila, sa pag-promote ng restaurant personally. Ang kanilang mga produkto raw ang mismong nagsilbi nilang promotion. Pagka natikman po talaga nila yung pagkain natin, pagbalik nila sa ugbo, ano po yun? Definitely po, isa kami sa magiging choices nyo na. Kasabay ng sumakses nilang negosyo, nakapagpundar na rin sina Leonard ng sasakyan at sariling bahay. Sa pagbibusiness po, lagi may ups and downs. Kailangan lang po talaga ng pasensya. At saka, kailangan din kung may partner kayo, magtulungan po kayo. Yung heart nyo kasi kailangan nandun sa business. Kasi pagka nandun yung heart nyo, magkakaroon kayo ng proper decision making, magkakaroon kayo ng yung mga decision nyo regarding dun sa business, aayon yun dun sa success o dun sa goal na gusto nyo mangyari sa business. May mga produkto o negosyong panapanahon lang, pero sa tamang gimmick at pakulo, pwede rin maging hit for all seasons. Rice is life sa mga Pinoy. Limitado man daw ang ulam na nakahain. Basta puno ang sinaing, solve na ang kain. Kaya sa negosyong bigasan, di malayong maging bigatin. Dinorado, sinandomeng, well-milled rice, o jasmine. Kahit anong klase pa yan. Mapa 1 cup o only rice, for the go, basta may kanin. Kung daily commodities ang pag-uusapan, panalo ang bigas dyan. Kaya ang bigas, panalong-panalong pagkakitaan. Mula 100 ng sako ng bigas, nakakabenta na raw ng 4 hanggang 700 sako ng bigas si Ivan
kada araw. Bigatin nga. Hindi ko na-imagine na magbibigas ako eh. Iniisip ko nga pagbigasan, parang ang baduy, ang corny, magbubuhat akong bigas. Pero hindi ko alam, dito pala ako dadalhin sa bigasan business. Sa 10,000 pisong puhunan na inutang lang, unang pinasok ni Ivan ang grocery business. Hanggang nagdagdag siya ng panindang bigas. Bigasan yung napili namin kasi napansin ko na ito yung pangangailangan ng tao, basic needs. Kumbaga, madali siyang ibenta eh. Anytime, hahanapin siya. Tapos, alam mo yun, natural siya na pangangailangan ng tao, hahanapin sa'yo. Nang mapansin nilang mas may kita sa bigas, doon na lang sila nag-focus. Pero aminado si Ivan na hindi rin naging madali ang negosyong ito. Tulad ng pagsasaing ng bigas, kapag kulang sa tubig o mali ang lakas ng apoy, pwedeng mahilaw. For 7 months ng business namin, wala talaga kaming kabenta-benta. Imagine, kami ni wife papasok kami sa store 12 hours. Ang benta lang namin 600 pesos, ganyan. So isa yun sa mga naging challenge namin, yung hindi pa kami kilala, tapos madami ding kalaban, so walang bumibili sa amin masyado. Hanggang sinubukan nilang magbenta ng bigas online. At tila dinig naman ng Cyber Universe ang kanilang pag-aalok. At nakahanap sila ng maraming customers na hindi lang basta bumili ng bigas, pumasok na rin sa rice trading business. 10,000 na puhunan, pwede na ba yan sa bigasan? Yes, kayang-kaya magsimula ng bigasan kahit 10,000 lang ang budget mo. Anong mga klase ng bigas ang pwede mong ipanimula? Magsimula ka sa 10 sako ng bigas. Noong nag-start ako mag-vlog, tapos nakita ko na nag-trending siya, tapos madami akong natulungan na tao kung paano mag-start ng bigasan. And then, nakikita ko din na may impact siya sa business namin. Tapos doon na ako nag-start na talagang ituloy yung vlogging, yung pagbo-vlog, pagko-content. Doon na ako talaga nagtuloy-tuloy. Sabi ko, okay na to. 90% raw ng kanilang customers nakilala lang nila sa social media. May mga taga Batangas, Quezon, Cavite at Laguna. Paano nyo kami nakita? Sa Facebook. Papanood ako. Oo, lagi. Like na napapanood ka, dapat may discount. Umabot na rin sa mahigit 200 bigasan ang kanilang sinusuplayan. At big time na rin ang kita nila na nasa 6 digits kada buwan. Nakita ko na madami kong natulungan, ang dami nagkaroon ng idea. Doon na kami nakilala. And doon na nag-start na lumakas yung business namin dahil sa social media. Kung dati sa Nueva Ecija, Mindoro at Isabela lang nag-aangkat ng bigas si Ivan, kumukuha na rin siya ngayon sa international rice traders mula Vietnam, Thailand at Pakistan. Kung presyuhan ang pag-uusapan. Sa wholesale, pwedeng mag-markup ng 50 pesos kada 25 kilo o isang sako ng bigas pero nakadepende ito sa minimum order. Kung retail o isang sakong bigas lang ang maibebenta, pwedeng mag-markup ng 75 to 100 pesos kada sako. Pero depende ito sa klase ng bibilhin bigas. Naniniwala rin si Ivan na ang tamang pag-aalaga at pakikisama sa mga tauhan ay nagbubunga ng maganda para sa negosyo. May mga trabaho na namimili po eh. Ang inaano nila, yung mga binata, mga ganyan. Wala po talaga kami totaling titirahan. Ang asawa ko po, pinauwi ko sa Nasubo kasi nga wala po kami matitirahan. Si Sir, inalok niya po ako na kung pwede, gusto mo, dito mo nadalhin yung pamilya mo. Yun po, isa po yung sa pinakamalaking naitulong sa akin, Sir. Pag inalagaan mo yung mga tao mo, aalagaan nila yung negosyo mo. So, napakahalaga nila sa akin dahil sila din yung nakakatulong ko. Actually, kung wala sila, hindi naman kami aabot sa ganitong sitwasyon. Kung gustong maging big time rin sa bigasan, payo ni Ivan, maghahanap ng mapagkakatiwalaang supplier na consistent sa kalidad, serbisyo at presyo. Mag-research kung anong uri ng bigas ang mabenta sa inyong lugar. Simulan ang pagbebenta sa mga kakilala. At maging makatao, huwag mag-overpricing at kumuha ng mga kinakailangang permit sa pagninegosyo. So actually, napakadaling simulan ng bigasan business. Kahit maliit na kapital, hindi mo kailangan ng malaking kapital kung magsisimula ka ng bigasan business. Naranasan niyo na rin bang makakain ng kanin na sinabawan ng mainit na kape? O diba, kanin at kape, laban na! Sila na manifesto ni Ivan na mula sa pagiging rice supplier, isa na rin siya ngayong coffee shop owner. Bukod sa coffee shop, may 3 branch na rin ang rice trading business ni Ivan.
Nakabili na rin siya ng 2 delivery truck at nakapagpundar ng lupa. Huwag kang matakot, talagang gawin mo yung best mo. Sipag, tiyaga, diskarte. Tapos, siyempre, tiwala ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos na sasamahan ka niya sa journey mo sa pagkakas. Totoo ngang rice is life dahil kapag tama ang pagpapatakbo sa negosyong bigas, tiyak na magiging bigating winner. Ayan mga kapuso, dito ako ngayon sa footbridge sa kanto ng Roses at Quezon Avenue. Dala ko itong isang uri ng chips. Ayan. So, mahuhulaan natin sa mga kapuso natin dito kung anong klase ng chips ito at malalaman natin kung mahuhulaan nila. Okay? Sarap. Sarap? Anong lasa? Ang dilis. Hindi dilis. Parang tumbong ng ano? Mahilig ka ba sa kotkoten? Tikman mo. Yan. Yan. Ano lasa? Chicken stew na dilis. Pinagsama. Ang sarap! Parang bituka. Na? Parang baboy, ikaw te. Parang dilis. Parang Parang dilis. dilis. Hula pa more! Tahong na crispy. Oy, malapit na. Sige pa. Kalabang. Malapit na, malapit na. Hipon. Malapit na. Parang ang lasang tahong. Sirit na ba, guys? Tama ka kasi ito parang shell to. Shellfish siya. Alam mo yung capi shell? Kapis. Yung laman nun, ito yun. Kaya pala Ay, parang oo. tahong yung lasa niya. Manggagaya kayo. May shellfish siya na. Shellfish siya, kapi shell. Yun. Masarap ba? Nalagay kita na yung Hindi ko alam pinakain pala yun. Yung laman nun. Kung ang gabibi nito ay gamit sa paggawa ng tradisyonal na bintana at mga kasangkapan, ang mismong laman naman ng kapis, pwede palang papakin. Pearly shell from the ocean. Patakam-takam na negosyong kutkutin at di yan isusuko ng mga taga-Bataan. Kilala ang bayan ng Samal sa Bataan sa paggawa ng mga kasangkapang yari sa kapis shell. At para hindi naman masayang ang mismong laman ng kapis, nakasilip ng ideya ang chef na si Jonathan sa kapis window of opportunity. Yung meat byproduct lang siya, pero binebenta siya sa palengke. Kami, na bibili namin, ginagawa namin ulam. Pero ayun na nga, pagdating sa ibang bayan, hindi na nila kilala. So naisipan ko siyang gawin. Hopefully, in the future, makilala rin yung town namin, hindi lang sa kapis shell industry, kundi rin sa kapis meat. Matapos mag-judge sa isang cooking contest, ang mismong laman ng kapis ginawang malinamnam na chips ni Chef Jonathan. Doon sa mga ginawa ng mga contestants, normally kasi mga lutong bahay or mga ulam lang. So naisip ko, paano natin na maipapakilala sa ibang bayan yung mga products natin na ito kung hindi siya fresh. So naisipan kong gumawa nga ng mga ganito para maipak siya sa mas matagal ang shelf life para mas matikman sa ibang bayan. Ngayong araw na ito, papakita natin kung paano ginagawa ang salted egg kapis. Sa paggawa ng kapis chips, unang ihahalo ang harina at cornstarch sa kapis meat bilang pampalutong. Saka prituhin. Kailangan bantayan natin siya ng halo kasi kung hindi, baka hindi pantay ang pagkakaluto ng ating mga kapis. Kapag malutog na, pwede nang hanguin. Para naman sa flavor ng salted egg, tutunawin ng butter. Saka ilalagay ang curry leaves na mas nagpapaangat daw ng lasa ng salted egg flavor. Yung curry leaves, napakabango nito. Hindi siya indigenous dito sa atin sa Pilipinas, pero may mga nabibili naman. Like ako, may sarili nga akong tanim. Kapag humalo na ang lasa, tatanggalin na ang curry leaves, lalagyan na ng bawang at ang itlog na maalat. Paalala ni Chef Jonathan, pula lang ng itlog ang ilalagay, hindi kasama ang puti. Kapag kumukulo na, ibabalik ang curry leaves
at saka ilalagay ang kapis meat. Titimplahan ng mga pampalasa at konting harina. Luto na ang kapis chips. Nabibili raw ni Jonathan sa palengke ang kapis meat ng 70 hanggang 80 pesos kada kilo. Sa 1 kilo, nakakagawa na ako ng mga 6 packets ng ganito na naibebenta ko naman ng around 260 to 270 per packet of 100 grams. Ang maliit na pakete na 40 grams na ibebenta ni Jonathan ng 130 hanggang 140 pesos. 3 buwan daw ang kayang itagal ng kanyang kapis chip. Bago naging negosyo, 14 na taong nagtrabaho bilang chef si Jonathan. Dati akong chef sa Manila for 7 years. Before I moved to Singapore, nag-work din ako sa chef sa mga hotels din doon for another 7 years before I came back here sa Philippines. Pero isang pangyayari ang naging dahilan para mapilitang umuwi ng Pilipinas si Jonathan. During that time, nagkaroon kami ng medyo personal family situation. 2 months pa lang yung panganay namin. Dinala namin sa Singapore, na hospital doon. So, medyo malaki yung nagastos. So, nung umokay na, inuwi na namin dito. Nagkataon na pa-end na rin yung contract ko. And then, so we decided na ako na lang yung uuwi at magbabantay. Mula sa pagiging chef, naging full-time tatay si Jonathan. Taong 2018, nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang produkto na kalaunan ay naging negosyo. Ang naging inspirasyon niya, ang anak na si Jana, na siya rin pinagkuhanan ng pangalan ng negosyo. As an OFW ka, malayo ka sa pamilya mo, nagtatrabaho ka para sa ibang tao, para sa isang kumpanya. So yung effort mo, yung talent mo, yung skills mo, binabayaran ka lang for that. Pero dito, as a business owner, as a creator ng mga products, kasama ko na yung family ko, hawak ko yung oras ko kung kailan ako magtatrabaho. Sa habi lang daw talaga nagsimula ang kanyang negosyo. Nung talaga nag-start ako ng business, siguro gumastos lang ako ng around 500 pesos para sa mga raw materials lang. Kasi most naman ng mga gamit meron ako. So from there, kumita, nipon ko lang. Tapos bali, parang niro-roll over ko lang talaga siya. Pinapaikot ko lang. Hindi raw naging madali ang pagpapakilala noon sa kanyang mga produkto. Ang naging strategy niya, pagsali sa mga bazaar. Ang pinaka-epektibong paraan para daw makabenta, magpa-free taste. Dapat sa ngayon, ikaw na yung maglalapit ng mga produkto mo sa mga tao. Ang advantage nga kasi sa mga bazaar, paiba-iba yung mga tao na nakikita mo. At the same time, napapatikim mo sa kanila kung ano yung lasa ng mga produkto without hard selling. Dahil sa mga bazaar, kumikita raw siya ng malinis na 20,000 pesos sa isang buwan. Malayo man sa sinasahod noon sa ibang bansa, ang mahalaga raw ay kasama niya ang kanyang mga anak. Definitely, mas pipiliin ko na mag-business dito sa atin. Dahil nga, ayun, kasama ko yung pamilya ko dito, saka yung freedom of time. Dati sa kabibilang nakahuhugot ng pakinabang, habang ang mismong laman kung di pang ulam, itinatapon lang. Pero dahil sa malikhaing panlasa, ang linamnam ng kapis, may dala ng umaalong biyaya. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakham. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!